At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo na gagamitin sa tama yan? Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya't meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at ang magbibigay kung anuman ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Ang yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Social Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit. Naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay. Bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tig 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay opisyal, ako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga kumuha tayo ng scholar. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar, natutulungan natin. At yung 5 na yon magkakatanggap ng tig 20,000 at ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral at para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo yung mga magtatapos na pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan ang ating ginawa sa Socio-Civic Development Program. Yung natirang 100,000 ay nasa sa inyo na yun kung saan yung gagamitin. Dahil malakas ang paniwala ko na at alam ko namang totoo ito, walang nakakaalam sa problema sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Dahil hindi mo naman pwede sabihin, maraming common problems. Pero bawat barangay, meron din sila, sarili lang, doon lang nagka-problema yan. Kung nasa bundok, kung nasa tabing dagat, iba-iba ang mga hinaharap nilang problema. Ang nakita ko lagi kong sinasabi na maganda, makinig tayo sa local government dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, water system, kalsada, at sewage, kung ano. Ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So yung 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay opisyal kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba. Yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa, merong inayos ng kalsada, may ginawa may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkokoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko, kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan.
paano natin aayusin ito? Kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ng isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, marami tayong gagawin. Kaya, itong yung pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Socio-Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaasan ang presyo, medyo nagbababa na ng kaunti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayong talagang problema, ay wag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency kung anong pangangailangan. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa lokal, kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilapit sa amin na kaya naming ayusin, kung akaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito, hanggat masabi na nga natin na lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.